Minsan hindi ka tinatamad, pero parang wala ka nang maramdaman. Parang bigla na lang nawalan ng kulay ang mga bagay na dati mong gustong-gusto. Pero ang tanong, normal lang ba ito? O may nangyayari na sa loob ng isip mo na hindi mo napapansin? Sa video na ito, aalamin natin ang psychology sa likod ng walang gana at kung bakit ito hindi lang simpleng mood lang. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Kapag wala ka ng gana, hindi ka tamad. May ibang nangyayari sa isip mo. Madalas ang unang iniisip ng tao ay tamad ka lang o ayaw mo lang gawin ang mga bagay. Pero sa psychology, hindi palaging ganun ang ibig sabihin. May mga pagkakataon na ang wala ng gana ay senyales na overloaded na ang isip mo. Parang napuno na ang emotional capacity mo hanggang sa unti-unti nang nag-shutdown ang motivation system ng utak mo. Hindi ito biglaan. Unti-unti itong nabubuo dahil sa stress, pagod, pressure o matagal na emotional struggle. Kapag ganito ang nangyayari, ang utak mo ay nagtitipid ng energy. Inuuna nito ang survival mode kaysa motivation o joy. Kaya kahit gusto mong kumilos, parang may mabigat na pumipigil sa'yo. Hindi ito katamaran. Ito ay paraan ng isip mo para protektahan ka sa sobrang pagod at emotional exhaustion. Minsan, kasama rin dito ang emotional numbness. Yung pakiramdam na wala kang nararamdaman kahit dati ay may excitement ka sa mga bagay. Parang nawala ang kulay ng mga dating nagpapasaya sa'yo. Ito ay madalas na konektado sa burnout, anxiety, o matagal na stress na hindi na nabibigyan ng pahinga. Hindi ibig sabihin nito na may mali sa'yo bilang tao. Ibig sabihin lang, may bahagi ng isip mo na humihingi ng pahinga pero hindi pa napapansin. Sa halip na pilitin ang sarili, mas mahalagang intindihin kung bakit ka umabot sa ganitong pakiramdam. Dahil kapag naunawaan mo ang dahilan, mas nagiging malinaw kung paano ka ulit unti-unting makakabalik sa dating sigla mo. 2. Bakit nawawala ang gana sa buhay kahit wala namang malinaw na dahilan? Bakit minsan bigla ka na lang nakakaramdam ng emptiness, parang wala kang nararamdaman kahit anong pilit mo? Sa psychology, ang tawag dito ay emotional numbness. Ito yung estado kung saan ang utak mo ay parang nagdidim ng emotions mo para protektahan ka. Hindi ito biglaan, unti-unti itong nabubuo kapag matagal kang exposed sa stress, pressure, o emotional pain na hindi mo na nabibigyan ng pahinga. Kapag masyado ng maraming iniisip o pinagdadaanan ng isang tao, ang emotional system ng utak ay nag-a-adjust. Para itong nagsiset ng limit para hindi ka tuluyang ma-overwhelm. Kaya imbis na sobrang lungkot o sobrang pagod ang maramdaman mo, minsan nauuwi ito sa wala. Parang blanko, parang disconnected ka sa sarili mo. Ito rin ang dahilan kung bakit nawawala ang interest mo sa mga bagay na dati mong gusto. Hindi dahil nagbago ka bilang tao, kundi dahil napagod ang emotional part ng utak mo na magbigay ng response. Parang nauubos ang energy para makaramdam ng excitement o joy. Mahalagang maintindihan na ang emotional numbness ay hindi katamaran at hindi rin simpleng mood swing. Isa itong sign na may pinagdadaanan ang mental at emotional system mo na kailangan ng pahinga at recovery. Kapag naunawaan mo ito, mas nagiging malinaw na ang solusyon ay hindi pilitin ang sarili, kundi bigyan ng space ang isip at damdamin para makabawi muli. 3. Kapag wala nang nararamdaman ang puso, ganito ka, naaapektuhan ng utak mo. Kapag dumating ka sa point na parang wala ka nang nararamdaman, hindi ibig sabihin nito na wala nang laman ang puso mo. Sa psychology, madalas itong konektado sa tinatawag na emotional shutdown ng utak. Kapag ang isang tao ay matagal na nasa stress, lungkot, o matinding pressure, ang utak ay nag-a-adjust para protektahan ang sarili. Hindi nito kayang i-process lahat ng emosyon ng sabay-sabay, kaya unti-unti nitong hinaharangan ang emotional signals. Parang binabaan ang volume ng nararamdaman para hindi ka tuluyang ma-overwhelm. Dito pumapasok ang epekto sa utak mo. Ang part ng brain na responsable sa emotions,
tulad ng limbic system ay nagiging less responsive. Ibig sabihin, kahit may mga bagay na dati ay nakakapagpasaya o nakakapagpaiyak sa'yo, hindi na siya kasing lakas ng dati ang epekto. Parang may invisible filter na humaharang sa emosyon. Kasabay nito, ang prefrontal cortex ng utak mo na responsable sa pagdedesisyon at pag-iisip ay nagfo-focus sa survival mode. Kaya imbes na makaramdam ka ng excitement o motivation, ang priority ng utak ay stability at control. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay flat ka, walang gana o disconnected. Mahalagang maintindihan na hindi ito permanenteng estado. Isa itong response ng utak sa matagal na emotional load. Hindi ka naging manhid dahil gusto mo, kundi dahil sinubukan ng utak mo na protektahan ka sa sobrang bigat na emosyon. Kapag naintindihan mo ito, mas nagiging malinaw na ang kailangan mo ay hindi pilitin ang sarili mong makaramdam agad, kundi bigyan ng oras ang utak mo para mag-recover at bumalik sa normal na emotional balance. 4. Hindi ka lang tinamad. Signs ng mental exhaustion na hindi mo napapansin. Akala ng marami, kapag wala ka ng gana, tinatamad ka lang. Pero sa psychology, hindi lahat ng katamaran ay tamad talaga. Minsan, isa na pala itong sign ng mental exhaustion na matagal mo nang hindi napapansin. Ang mental exhaustion ay nangyayari kapag ang utak mo ay sobrang pagod na sa tuloy-tuloy na stress, responsibilities, at emotional pressure. Hindi lang ito simpleng pagod ng katawan, kundi pagod ng isip at emosyon na unti-unting nauubos. Kapag ganito na ang state mo, mapapansin mo na kahit simpleng tasks ay parang mabigat gawin. Yung mga bagay na dati ay madali lang, ngayon ay parang kailangan mo pang labanan para simulan. Hindi dahil tinatamad ka, kundi dahil ubos na ang mental energy mo. Isa pang sign ay yung pagiging irritable o mabilis ma-overwhelm sa maliliit na bagay. Parang mas maikli ang pasensya mo kaysa dati. Kasama rin dito yung feeling na pagod ka na kahit kakagising mo lang. O parang wala kang motivation kahit wala ka namang masyadong ginawa. Minsan, nagiging emotional numbness din ito. Yung tipong hindi ka na masyadong masaya, pero hindi rin sobrang malungkot. Parang nasa gitna ka lang, walang direksyon ang emosyon mo. Importante na maintindihan mo na hindi ito katamaran. Isa itong signal ng katawan at utak mo na kailangan mo ng pahinga, hindi ng pressure. Kapag ipinilit mo pa, mas lalo lang itong bumibigat. Sa halip na sisihin ang sarili, mas mahalagang pakinggan kung ano ang sinasabi ng isip mo. Dahil ang mental exhaustion, kapag naagapan, kayang bumalik sa normal. Pero kapag binaliwala, unti-unti nitong kinokontrol ang gana mo sa buhay. 5. Psychology ng wala ng gana. Ano talaga ang nangyayari sa emotions mo sa likod ng pakiramdam na ito? Hindi simpleng pagbabago lang ng mood. Sa psychology, ito ay madalas na konektado sa emotional overload ng utak. Kapag masyado ng maraming stress, pressure at emotional input ang naranasan mo, dumarating ang punto na parang nag-shutdown ang emotional system mo. Ang emotions mo ay hindi basta nawawala. Sa halip, unti-unti itong nagiging muted. Parang pinapahinaan ng utak ang signal ng nararamdaman mo para hindi ka ma-overwhelm. Kaya imbis na sobrang lungkot o sobrang saya, nauuwi ito sa pagiging neutral o empty. Isa pang nangyayari dito ay ang pagbabago sa reward system ng utak. Yung mga bagay na dati ay nagbibigay sa iyo ng saya o motivation, hindi na ganoon ka-effective. Hindi dahil nawala ang halaga nila, kundi dahil pagod na ang utak mo mag-produce ng emotional response. Dito pumapasok ang pakiramdam na wala ng gana. Hindi ito simpleng kawalan ng interest, kundi sign na ang emotional system mo ay nag-a-adjust para protektahan ka mula sa sobrang bigat na pinagdadaanan. Mahalagang maintindihan na hindi ito permanenteng estado. Isa itong response, hindi identity. Ibig sabihin, hindi ka wala ng pakiramdam, kundi may pinagdadaanan kang proseso kung saan sinusubukan ng utak mo na ibalanse ulit ang sarili nito. Kapag naiintindihan mo ito, mas nagiging malinaw na ang solusyon ay hindi pilitin ang emosyon, kundi bigyan ng oras ang sarili na makabawi at unti-unting bumalik ang gana at sigla. 6. Kapag biglang wala ka ng motivation, ito ang silent reason ng utak mo.
Kapag bigla kang nawalan ng motivation, ang unang iniisip ng marami ay tinatamad ka lang o nawalan ka ng disiplina. Pero sa psychology, mas malalim ang dahilan kaysa simpleng katamaran. Ang motivation ay hindi lang basta gusto mong gawin ang isang bagay. Ito ay produkto ng utak, emotions, at energy levels mo na nagtutulungan. Kapag ang isa sa mga ito ay pagod o overloaded, naapektuhan ang buong sistema. Isa sa silent reasons nito ay ang mental fatigue. Kapag matagal kang nasa stress, pressure, o paulit-ulit na emotional strain, nauubos ang cognitive energy ng utak mo. Kahit gusto mong kumilos, parang wala kang spark para magsimula. Isa pa ay ang dopamine imbalance. Ang dopamine ang chemical ng utak na responsable sa motivation at reward. Kapag sobrang stressed ka o paulit-ulit na drained, bumababa ang sensitivity ng utak mo dito. Kaya yung dating simple lang gawin, parang wala nang saysay o effort. Minsan, kasama rin dito ang emotional burnout. Hindi lang katawan ang napapagod, pati emosyon. Kapag sunod-sunod ang bigat na pinagdadaanan mo, ang utak mo ay nagsishift sa survival mode. Ang priority nito ay hindi motivation, kundi stability at control. Kaya bigla kang nagiging unmotivated kahit wala namang obvious na dahilan. Sa loob ng utak mo may proseso na pala na nagsasabing kailangan muna nitong magpahinga bago ulit mag-function ng normal. Importante na hindi mo ito i-interpret agad bilang katamaran. Dahil kapag pinilit mo ang sarili mo sa ganitong state, mas lalo lang bumibigat ang pakiramdam. Ang tunay na kailangan dito ay awareness at recovery. Kapag naintindihan mo na may dahilan ang pagkawala ng motivation, mas nagiging madali para sa iyo na tanggapin na minsan ang pahinga ang unang hakbang para bumalik ang gana. 7. Bakit parang wala ka ng pakialam sa lahat? Emotional burnout ay yung estado kung saan parang wala ka ng pakialam sa lahat, kahit sa mga bagay na dati ay mahalaga sa iyo. Para kang ubos na ubos, pero hindi lang katawan ang pagod, pati emosyon mo. Sa psychology, nangyayari ito kapag ang isang tao ay matagal na nakakaranas ng stress, pressure o emotional demands na hindi na nabibigyan ng sapat na pahinga. Unti-unti, napupuno ang emotional capacity mo hanggang sa umabot sa punto na nagsushutdown na ang pakiramdam. Kapag emotional burnout ka na, mapapansin mo na nawawala ang interest mo sa mga bagay na dati ay nagbibigay sa iyo ng saya. Yung mga tao, hobbies o goals na dati ay importante, nagiging parang neutral na lang sa'yo. Hindi ka masaya pero hindi ka rin sobrang malungkot. Parang wala lang. Ito ay paraan ng utak mo para protektahan ka. Kapag sobra na ang emotional load, pinapahina nito ang emotional response para hindi ka tuluyang ma-overwhelm. Kaya nagmumukhang wala kang pakialam. Pero sa totoo lang, pagod ka na pala sa loob. Isa pa sa epekto nito ay ang pagkawala ng emotional energy para makipag-connect sa ibang tao. Parang ang hirap makipag-usap, makipag-socialize, or magbigay ng effort sa relationships. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil ubos na ang natitira mong energy. Mahalagang maintindihan na ang emotional burnout ay hindi katamaran at hindi rin simpleng mood. Isa itong warning sign na kailangan mong huminto at magpahinga. Kapag na-ignore ito, mas lalo lang lumalalim ang pakiramdam ng emptiness at disconnection. Pero kapag na-recognize mo ito ng maaga, may chance kang makabawi bago pa ito tuluyang makaapekto sa buong buhay mo. Ang unang hakbang ay hindi pilitin ang sarili kundi bigyan ng space ang isip at emosyon para makarecover at unti-unting bumalik ang pakiramdam ng gana at pakialam. 8. Kapag nawawala ang gana sa buhay, hindi yan basta mood lang. Kapag nawawala ang gana sa buhay, madaling isipin na isa lang itong mood na lilipas din. Pero sa psychology, hindi ito palaging simpleng bad day o temporary na pakiramdam. Ang pagkawala ng gana ay madalas na senyales ng mas malalim na nangyayari sa loob ng isip at emosyon mo. Kapag matagal kang exposed sa stress, pressure o emotional exhaustion, ang utak mo ay unti-unting nag-a-adjust para protektahan ka. Hindi nito kayang mag-process ng sobrang dami ng emosyon, kaya binabaan nito ang response mo sa mga bagay sa paligid. Dito pumapasok ang emotional numbing at mental fatigue. Yung pakiramdam na parang wala kang gana kahit sa mga bagay na dati mong gusto. Hindi dahil nagbago ang mundo mo,
kundi dahil napagod ang internal system mo sa paulit-ulit na bigat na nararanasan mo. Mahalagang maintindihan na ang motivation at emotions ay hindi hiwalay sa physical at mental state mo. Kapag pagod ang utak mo, apektado rin ang pakiramdam mo sa lahat ng bagay. Kaya minsan, kahit anong pilit mo, parang wala talagang spark na bumabalik. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi dapat basta i-dismiss ang ganitong pakiramdam bilang mood lang. Kapag palagi itong nangyayari, maaaring senyalis ito na kailangan mo ng pahinga, emotional reset, o mas maayos na coping space. Hindi ito ibig sabihin na may mali sa'yo. Sa halip, ito ay paraan ng isip mo para sabihin na overloaded na siya at kailangan ng recovery. Kapag naunawaan mo ito, mas nagiging malinaw na ang wala ng gana ay hindi simpleng katamaran, kundi isang signal na may nangyayari sa loob na kailangan mong pakinggan bago pa tuluyang maubos ang sarili mo. 9. Bakit ka parang empty? Psychology sa likod ng emotional shutdown. Bakit minsan pakiramdam mo parang empty ka kahit wala namang malinaw na dahilan? Parang wala kang nararamdaman, walang saya, walang lungkot, kundi isang klase ng pagiging blanko lang. Sa psychology, ang ganitong pakiramdam ay maaaring tinatawag na emotional shutdown. Ito ay nangyayari kapag ang utak mo ay sobrang overwhelmed na sa emosyon at stress, kaya nag-a-activate ito ng protection mode. Kapag masyadong maraming pinagdadaanan ng isang tao, hindi na kayang i-process ng utak ang lahat ng emosyon ng sabay-sabay. Kaya ang ginagawa nito, unti-unting pinapahina ang emotional response. Para kang naka-freeze emotionally, hindi dahil gusto mo, kundi dahil sinusubukan kang protektahan ng sarili mong isip. Sa ganitong estado, ang parts ng utak na responsable sa emotions ay nagiging less active, habang ang focus ay napupunta sa survival at control. Kaya imbis na makaramdam ka ng normal na saya o lungkot, nauuwi ito sa pagiging neutral o empty. Isa pa sa dahilan nito ay prolonged stress o emotional overload. Kapag paulit-ulit kang napupuno ng problema, pressure o emotional pain, dumadating sa punto na parang nag-shutdown ang system mo para hindi ka tuluyang ma-break. Mahalagang maintindihan na ang pagiging empty ay hindi ibig sabihin na wala ka ng emosyon bilang tao. Ibig sabihin lang, temporarily nakapos ang emotional processing ng utak mo para makaiwas sa mas matinding overload. Kapag naunawaan mo ito, mas nagiging malinaw na hindi mo kailangan pilitin agad ang sarili mong makaramdam. Ang mas mahalaga ay bigyan ng space ang isip mo para makabawi. Dahil sa tamang panahon, unti-unti ring bumabalik ang emosyon at pakiramdam ng koneksyon sa buhay. 10. Kapag pati dating masaya, hindi ka na masaya. Ano ang sinasabi ng isip mo? Kapag dumating ka sa punto na kahit ang mga bagay na dati mong gustong-gusto ay hindi ka na masaya, nakakabahala itong pakiramdam. Para bang nawawala ang kulay ng lahat kahit alam mong dati ay nag-e-enjoy ka naman dito. Sa psychology, ito ay madalas na konektado sa anhedonia o ang kawalan ng kakayahang makaramdam ng pleasure o enjoyment. Hindi ito simpleng pagbabago ng interes, kundi pagbabago sa kung paano nagre-react ang utak mo sa mga bagay na dati ay nagbibigay sa iyo ng saya. Kapag matagal kang na-expose sa stress, emotional pain, o burnout, ang reward system ng utak mo ay nagiging less responsive. Yung dopamine system na responsable sa feelings of happiness at motivation ay hindi na kasing active tulad ng dati. Kaya kahit ginagawa mo pa rin ang mga bagay na dati mong gusto, parang wala nang dating sayo. Minsan, hindi mo rin agad mapapansin na nangyayari ito. Unti-unti lang siyang bumababa hanggang sa mapagtanto mo na wala na akong nararamdaman na saya kahit sa mga dating gusto ko. Pero sa likod nito, ang utak mo ay posibleng pagod na at nag-a-adjust para i-handle ang matagal na emotional load. Mahalagang maintindihan na hindi ito permanenteng pagkawala ng saya. Isa itong signal na may imbalance o overload sa emotional system mo. Hindi ka naging boring na tao o nawalan ng kakayahang maging masaya, kundi napagod lang ang utak mo sa sobrang bigat na dala nito. Kapag naintindihan mo ito, mas nagiging malinaw na hindi mo kailangang pilitin agad ang saya. Ang mas mahalaga ay bigyan ng oras ang sarili na mag-recover. Dahil sa tamang pahinga at pag-aalaga sa isip,
unti-unting bumabalik ang kakayahan mong maramdaman muli ang saya sa mga bagay na dati mong minahal. At kung may napansin ka sa sarili mo habang pinapakinggan ang mga kwentong ito, tandaan mo ito. Hindi lahat ng wala ng gana, empty o walang pakiramdam ay simpleng katamaran o mood lang. Minsan, ito ay tahimik na paraan ng isip mo para sabihing pagod na siya, overloaded na siya at kailangan niya ng pahinga. Ang hindi mo agad nararamdaman ay hindi nangangahulugang wala nang nangyayari. Sa likod ng katahimikan ng emosyon mo, may proseso pa ring nangyayari sa utak mo na sinusubukang ibalik ka sa balanse. At habang mas naiintindihan mo ito, mas nagiging mabait ka sa sarili mo sa mga panahong hindi mo maipaliwanag ang bigat na nararamdaman mo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.